He who seeks to serve others by self-denial and self-sacrifice will be given the attributes of character that commend themselves to God. God calls each one of us not to be ministered unto, but to minister. Let us have a willing hands, just as Christ had, that ever ready to serve others. Let us help one another as well as pray for one another. Because right here in Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Mayong buntag ug malipayong Huwebes sa atong mga kapaglaom diha nga naa sa nagkadaiyahang dapit sa kalibutan. Welcome kamo dinhi sa atong tulumanon, ang Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone. Kauban ako karon si kapaglaom Pastor Elmer. Good morning, Thank you. Pastor. Good morning. Mayong buntag. Mayong buntag og mayong buntag pod sa tanan natong mga nagtan-aw diha sa telebisyon og man galing kamo nagtan-aw sa Facebook. Og karon mga kapaglaom, pwede na po ninyo makita ang Let's Pray Pilipinas sa Hope Channel app. Palihog lang ko ninyo og download ini aron kung wala mo Facebook, inyo kining makita sad sa inyong mga cellphones gihapon. All right. So, kamusta man ang ato ang simana, Pastor? Oh, well and good. Still, God is willing to serve us and guide us also. Praise God. Right? Oo. Daghan kayong mga challenges, trials nga niabot sa atong mga kinabuhi, mga kapaglaom. Pero praise the Lord, gihapon kay tungod ni ining mga challenges o mga trials nga ato ang nabatnan sa mga pipila ka adlaw, daghan putag nakatunan ani Pastor, Exactly, no. oo. So dili ta maguol kaayo ba nga naka-experience ta og mga trials o uban pa ganing mga kakulian diha. Labi na karon ng mga news, no? Makahatag ka nato og paduol sa Ginoo. Yes. Kay murag makuratan ta usahay, pero God Oo. is good, you know. Sakto ka na, Pastor. And speaking of news, since Webes karon mga kapaglaom, ang ato ang focus dinhi will be current events and natay usa ka mga news no nga ato ang i-share ninyo unya. And kini naani siya importanteng connection sa ato ang spiritual lives. Exactly. So ato nang pag-aatngan mga kapaglaom, kini nag-focus sa ato ang pag-serve. No? Exactly. So unya ato na siyang pagahisgutan din sa Let's Pray Pilipinas. Now sa karon nga bahin mga kapaglaom, dili nato dugayon, ang ato ang tumongyod is to pray with all of you. And malipayan kami nga naapod mo din aron makig-ampo kanamo. So atong pagasugdan og basa ang ato ang mga prayer requests gikan ni sender 9934. Niingon siya nga mamalihog siya patabang og pray over sa kadako sa iyang problema nga iyang giatubang, no, na ay mga financial problems, Pastor. And murag dako-dako ang iyang panginahanglan. So ato kining iuban sa pag-ampo. Gikan ni Ivan Bulonggaita of Mabinay Dos sa Sikihor Mission. No, pa-pray ko kapaglaom. I'm 4th year student in Norso sa Bais nga campus, taking up BS Crim or BS Criminology. So wala ta kabalo exactly unsa iyahang ipaampo, but since student siya, it must be something related to his studies. No? Usapod sa ato ang mga kapaglaong magpaampo, prayer request niya kabahin sa iyahang klase nga natungod og naatol og Sabado. No? Nga unta mabalhin og dili Sabado ang schedule, kaysa karon manggod Pastor ingon siya wala manggod lain nga schedule. No, sige lang ato lang gyud ni siyang pagaampuan kay gabi bitaw Pastor sa atong midweek prayer meeting diri sa Capitol. Nayo sa ka-estudyante ba, ang iyang problema maupod ni. No, naglisod siya kay ang subject niya na natunong sa Sabado ug usa ra ka buok nga subject. Ang the rest okay ra. Pero sa iyang pagsigig pag-ampo og sige pod og pakig-negotiate dito sa iyang school, no, nabalhin ra gyud siya og laing schedule pod.
So aya jud mo ka wala og hope mga kapaglaom, no, nga kini siya ato lang gyud iampo sa Ginoo. Wala gyud imposible sa Ginoo. Ang ato lang pong part is to persevere gyud. Ato gyud ni siyang trabahoon jud po, no? So padayon kita gikan ni Mrs. Editha Galpo sa Bayog, Zamboanga del Sur. Please magpaampo ko sa ako ang apo nga si Precious Jana Gipitulan, 5 anyos nga naay bukol sa dalunggan. Mukupas ug mawala na unta ang bukol. Oh. Gikan ni Conchita Lapinid sa Buog, Zamboanga, Sibugay. Paampo ko please sa ako ang binalayi nga si Richelyn Mundihar nga naay goiter ug ang iyahang umalabot nga pagpaganak nga unta maayo ang iyang kondisyon ingon man sa bata. That's good. Oh? So daghan kayong salamat mga kapaglaom kay inyo kaming gina-appeal sa inyohang mga pag-ampo kanindot no nga naatay nationwide nga prayer community to pray and praise with all of us. So dili lang pud mga prayer requests mga kapaglaom, inyo pud unta ming padad-an kung giunsa sa Ginoo pagtrabaho niya. Pagtubag. No, ang kaning atong mga pag-ampo. Nindot pud nga makabaluta. Kay blessing man pud ni sa uban nga makabalo og giunsa sa Ginoo pagtubag. No, kung wala pa man gani ni gitubag, I'm sure naa gyud ginabuhat ang Ginoo og giandam para niini. Tama. No? So ato kining pag-aampuan, Pastor. Okay. Ibutan nato ang atong kaugalingon sa ato Ginoo. Amahan namo nga naa ka sa kitaasan sa mga langit. Amo Ginoo gi padala sa imo ang matag-usa namo ka mga kinahanglanon sa among kinabuhi. Labihan na Ginoo o nasa tanan kining amo mga kaigsuonan nga naay mga problema sa ila mga panlawas. O ginaot Ginoo nga ang imuhang bilidhon o balaan nga lana mao ang maghaplas kanila. Ilabi na Ginoo katong amo mga igsuon nga naay mga problema sa iyahang bukol. Si Sister Preciosa Jana Gipitulan, hinaot nga tagaan mo og kaalam ang mga doktor o mga nurses nga matagaan og eksakto nga magdiagnosis. Og amo pod Ginoo gidala sa imuhang tubangan ang kining amo igsuon. Hinaot nga safe man pod ang iyang delivery sa iyang precious o pinangga nga anak. Og amo sad Ginoo ginaampo kining amo mga kaigsuonan nga mga problema sa ilang financial nga mga kinanglanon. Hinaot nga siya giyahan sa mga nag-eksakto nga mga proseso aron nga di pod siya malangan sa iyang paghatag sa iyang obligasyon. O kining amo mga pinangga pod nga mga estudyante sa ilahang mga pag-eskwela, hinaot nga tagaan sila o kakugi, pasensya, pagtuo nga ikaw Ginoo nagahatag og nagakabagay og nagakaigo nga mga pagtubag sa tagsa namo ka makinanglanon, labihan na ang pagbantay sa adlaw nga pagpahulay. Hinaot nga gihan mo ang mga professors, ang mga personnel nga nagabuhat og schedule hinaot nga kini mahimo sa dili adlaw pagpahulay. Salamat Ginoo nga imo gitubag ang amo mga paghangyo sa imo tubangan. Kay amo kiligi pangayo pagiampo sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Daghang kayong salamat Pastor for the Thank prayer. you. And mga kapaglaom, padayon kita sa pagpadala sa mga prayer requests. Ang ato ang mga numero naa sa screen. Kung Globe ang inyong cellphones or SIM card, mamihimo ninyo kining isend sa 0916-5574777 and for smart subscribers 09293441-777. So ayoko mo pag-undang sa pagpadala sa inyong mga prayer requests. So sa karon nga bahin no, Pastor, na mention nato ganihang ato ang topic karon mga kapaglaom is being an example. So unsa man ni siya, related ni siya mga kapaglaom sa katong news nga gipagawas this week about our President Rodrigo Roa Duterte reassuring
us last Monday that we will have a continued modernization sa ato ang Philippine Navy. Correct. So nindot kini nga mga balita mga kapaglaom kay ang ato ang presidente ni assure siya nga ato kining palig-unon, no? Amen. Kay naatay mga balita man good recently nga naay mga Konflikto. conflicts no sa ato ang mga territories. Exactly. So murag ang ato ang presidente of course is trying to protect our nation, and by that modernization of the naval force will be one of the best things to do. Naa siya nindot kaayo gisulti during the awarding kinaapot sila gipang award nga mga sundalo nato no og mga naa sa naval force nga unta ko no ma-inspire pag yun ang ato ang naa sa naval force to do more and to harness their skills nga ila pa yung palig-unon po ang ilahang kaugalingon nga nahibaw-an pinaagi sa pagkinggubat sa karagatan no and para ma-promote po ang whatever is good for everyone no kana siya nakuan ang iyahang pagsalig sa ato ang mga naa sa naval force is that nga unta ma-keep bitaw ang integrity pastor nga magmatidod anon gyud sa pagserbisyo ang ato ang mga naval forces nga sila dili gyud undang sa paghuna-huna nga ang ilahang serbisyo sa ato ang nasod mao gyud ang pagprotect sa dili ra lamang sa ato mga kadagatan kundi pod sa ato ang tibuok nga nasod no. Tingali ma-correlate nato na kapag laom rin nga kini god ang kuan kini Ginoo bisa pa siya head sa tanan. I mean he is both son of God and son of man of course. Kini siya naghatag og ehemplo na nagpaubos bitaw. That's true. Og makita nato na kanang pag serbisyo na sa foot washing. Yes. So bilang mga leader sa ato nga mga nasod, let us be humble. Because mao ni ang giset nga example sa ato Ginoo. Usahay man gud kung naa ka sa taas murag dili ka kakita bitaw sa imong lalom sa ilolom. Mao na nga God is good, you know. Mao na ingon sa ato nga key text because also Jesus also suffered for us. Yes. And leaving us an example. Mao na nakita nato sa 1 Peter chapter 2 verse 21. Right. Mao na nga he suffered. Ang ato mga sundalo, of course, need also our support. Need also our prayers. Yes. Aron nga sila po, naamay sila mga pamilya. At least in one way or another, matagaan po sila o physical strength and of course, psychological and spiritual strength. Right. So at least maay pod ang ato nga presidente nga naghatag ani nga mga support sa atong nasudlan. Dili pud lalim ni pastor nga nagbiya sila sa ilahang mga pamilya no. Of course, no. exactly. Na naa sila dito sa layo sa ilang Exactly. pamilya aron maprotektahan ang ato ang nasod. Mura pod ang Ginoo ba no nga siya naa siya sa langit unya hari siya didto. Ninaog pod siya dire. No? Exactly. So kani silang mga tawhana nga nag-serve sa ato ang nasod kinangkuan pod ba nga nagpaka-ubos pod sila aron maserbisyohan ang ato ang nasod o kita. Pareha pod ni sa pagserbisyo sa ato ang Hesukristo nga maski gamhanan siya naa siya sa langit kanindot sa iyahang trono dito ninaog gyud siya diri sa ato sa kalibutan aron maserbisyohan ang ato ang kay ang opposite man gud sa kanang humbleness ba mao nang pride. Mo nang uban mga tao dili gyud ka ay ana because anang PRIDE. Mo na usa ka author nagsulti nga what is pride? Pride is like ingon sa isa ka author, pride is like an inverted telescope. Kung mauni ang teleskopyo, gamay ang lens sa mata, ang dako nga lens to as tumoy. Oo. Pero ang garbo is like an inverted telescope. Sa baliktad. You maximize yourself and minimize others and God. So, but it's hard. It's easy to say to be humble. Oo. Mao na may naiusahay kasi, are you proud that you are humble? That is not. Mao na ang atong Ginoo
giwala gina niya, mao na nagsakripisyo siya until such time nga even of his own life. Yes. So mao na ato mga sundalo pod. Mao na kita nga mga Pilipino sad we have to morally support them. Yes. If Prayers not, jud po, yeah, Pastor, prayers. para sa Oh, ilahan. if not only for physical support, through our prayers. Yes. Kaya diya, life biya po ang ilang kinabuhi diha, no? Napatad, I mean, o kung sa Ilonggo pa napatad ba, Oo. naplastar diha sa front lines. Unsa ni nakataya ang Nakataya ang ilang kinabuhi po. And of course, sakripisyo po sa mga pamilya. And what happened to the mga children? Psychologically disturbed po sila. Oo, kay Oo. wala diha ang ilahang amahan. Correct. Naay nindot kaayo nga example gihatag sa Ginoo sa ato. Katunay tabo bitaw sa John 13, Pastor, Oho. during the feet washing. Can you give us a very short kanang kualang overview of what did he do nga nagpakita sa iyahang pagkahambal? Okay. Actually, dali na lang to kunta nga mga siya mga sa cross. No? But God gave them a very good and vivid example. Kaya nakita po nila, narid niya ang bawat kasing-kasing sa 12 ng mga apostles. Diha ang garbo pa, So, he set an example. Tuana sila sa table, naanay bread, naanay wine, Oo. naanay dito basin, nga may tubig, naanay towel. Pero, yun, naglihok. So, ang atong Ginoo may barong. Adto siya dito sa corner, kuha ditong tubig, and then he started to wash the disciples' feet. And that washing is a symbol of, it is only done by the servants Yes. in those times. Kaya mga visitors, gikan sa gawas, wala biya sa mga sapatos halos. So, sandals na sila. So, hugaw ang tiil. And then he reached to Peter. Ingon ni Peter, Ginoo, ayaw isa ko kay... But no, the Lord says, no, Peter, if you will not, I will not wash your feet, you have no place in my kingdom. In other words, humbleness is very, very important. So Christ set an example. But yet, dili tanan po, tanan to sila nga gihugasan, dili tanan to mga righteous po. Kaya na may si Judas. That's why even Judas, Jesus knew. Mauba na ginisos ang kasing-kasing ni Judas eh. Pero still, God gave him the chance to turn around. Pero unsaon nimo kay it's still their choice. Mo na ingon sa usa ka author, choice is free, but you are not free to choose the consequences. Yes. So, mga kapaglaom nga naga-tan-aw sa ato nga program, it's easy to say, but it's hard to be done without Christ. Tinuod. It is only Christ that can humble us as an individual. Yes. So mga kapaglaom, aduna kita yung mga daghan kay na mga examples nga makita sa Bible. So important kaayo na magpadayon kita sa pagbasa sa ato ang mga Biblia kay diri man gud nato mailhan kung unsa ang character sa Ginoo. And that if we continue to do that, ma-emulate po na nato, no? So diha nato ma-reflect kung unsa siya. So mao nang ang mga examples iya na given na niya. Kita na lang pod ang it's up to us to find out unsa pa man jud di ay para maato na siya ma-apply sa atong kinabuhi. So pagkanindot sa ato ang topic mga kapaglaom, no, nga unta atong nakatunan na kinahanglan jud ta mag-humble sa ato ang mga kaugalingon and dili ta mo pili kung kinsa atong kinaservisyohan. No? Sama sa example nga gipakita sa ato ani Ginoong Hesus, siya maski kuan siya, no, king siya, nagpaubos gyud siya aron masibisyohan ang tanan. So hinaot nga inana po dato ang mindset. Na nato na siya i-appeal sa pag-ampo mga kapaglaom. So right now, padayon kita sa pagbasa sa ato ang mga prayer requests o gapalihog kog sulat pud kini sa inyong mga prayer books. Kung nagtanaw mo karon sa television or sa Facebook, tabangin mig suwat niini aron mamahimo natong pag-gaampuan kini dili lang dinhi but sa ato apong tagsa-tagsa panimalay. Okay? So, gikan ni Terry Ilioran sa Bacolod City. Please pray for Franzi May Tabuhara. Naa siya'y dengue fever. No? Gikan ni Joy Silvano. Nakuha ni nato gikan sa ato ang Facebook account. O mga kapaglaong, pwede din ninyo i-send tuod ang inyong mga prayer requests sa Facebook. Butang ilan ninyo confidential o galing dili mo gusto nga kini siya i-broadcast.
pangutangin na ninyo ana. But pwede po mo send ini sa Facebook. Ingon si Joy nga magpa-request siya pag-ampo para sa Women's Seminar Level 2 nga pagahimuon sa East Visayan Conference sa Tacloban City. Karong ugma na hangtod sa Sabado, no? Nga unta kini magmalampuson og daghan pag yung mga maka-attend ani nga conference. Gikan ni Edith Gayoso, please pray for my niece studying at CPAC or Central Philippine Adventist College dito sa Bacolod, who have gallstones and is taking medication para matunaw. Bata pa siguro ni kay nag-eskwela pa man sa CPAC, no? So careful lang po ta mga kapaglaom sa ato ang pagkaon. Exactly. No? So ato bantayan ang ato ang ginakaon po. Gikan ni Gondelina Simorlan of Cotabato, ipaampo nako si Michelle Tahan-Tahan de la Cruz na operahan ugma sa iyang bukol sa tiyan. Okay, so ato nang timan-an mga kapaglaom. Gikan ni Sender 4781, good morning po. Prayer request ko po sa anak ko at sa akin po kagalingan ng dibdib niya. Lagi kasing sumasakit at ako din po. So duha gyud sila nagkasakit ang ilahang kasing-kasing. No? So daghan daw ko nung salamat. Gikan ni Erlinda Gomez Paco of Kidapawan, kapag laong patabang ko og ampo sa akong bana og anak nga unta tadugon sa Ginoo ang ilahang kasing-kasing nga mga lagad na sila para magkahiusa na kami sa pagpangalagad niya sa Ginoo. Pagkanindot nga pag-ampo, no? Dili kita malimot sa pagdala sa pag-ampo sa ato ang mga kauban sa panimalay, no? Gikan ni Sender 0953, kapag laom naghinaot ko atong nipahulay og simba nga mamalik, and I hope dunggon gyud sa Ginoo ang pag-ampo og daghang salamat. God bless Hope Channel. Kanindot do nga napadala siya prayer for everyone nga katong medyo nitipas na og gianan. No, ato gyud pud ni sila. That's the best thing to do mga kapaglaom. Ato gyud lang gyud pud silang iampo. Kay it's the Holy Spirit that will touch them and will guide them back to serving Jesus Christ. So thank you sa inyong mga prayer requests mga kapaglaom. And so I would like to invite you all to pray with us with the pastor, no? I will lead the prayer. So magpiyo kita o magdong kita sa ato ang mga ulo para sa atong pag-ampo mga kapaglaom. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for this privilege that we can pray for one another. Despite our distance, dear Lord, you have connected us through television and through social media. And we thank you, Lord, that you have given that opportunity to us. May you touch the hearts of those who need to watch this program, dear Lord, and may you guide them to this channel and to this social media page, dear Lord, that we may also extend this blessing of prayer to them. So this morning, Heavenly Father, we have among mga kapaglaom nga among i-ampo. I would like to start, dear Lord, with Gondelina nga naay bukol sa tiyan, dear Lord. I pray that you will touch her, visit her this morning, dear Heavenly Father. Touch her with your healing hands. Nga unta kini mamaayo na o unsa magani ning gitumar niya nga mga tambal bendisyon ni kini aron kini makatabang sa iyang pag-ayo. Ingon man sa among kapaglaom nga naay sakit sa iyang kasing-kasing o ang iyang anak, sila yung duha Ginoo na ay suliran sa ilahang heart nila. Sigig sakit, no? Ikaw nakabalo Ginoo unsa exactly ang maayo kanila. So akong giampo, dear Lord, nga imo silang i-guide nga mga activities nila sa ilahang adlaw-adlaw pagkinabuhi, mamahimo nga kini angay sa og makapaayo sa ilaha, o kinahanglan man sila magpakikita sa doktor, giyahan mo ang mga doktor o mga nurses nga mag check sa ilaha Ginoo aron matambalan sila og mamaayo. Kung pong gipaampo Ginoo si Erlinda nga naghandom ang iyang bana o iyang mga anak makigkauban kaniya Ginoo sa pag-alaga diha kanimo.
Tanduga sila Ginoo, ipadala ang balaang espiritu sa iyahang pamilya aron sila magiyahan og tandugon nga sila makabalik na sa og mag-uban sa alaga diha kanimo. Amo man gi-appeal sa pag-ampo Ginoo nga tanan-tanan nga nibiya sa pag-alagad nimo Ginoo. I-remind sila Ginoo sa imuhang gugma o i-remind sila Ginoo nga ikaw gimingaw nagpag-ayo kanila. Make them feel, dear Lord, that they miss you so much, that they will come back to the service for you, dear Lord. We know that it may be difficult for them to decide, but with your power and with you sending the Holy Spirit to them, dear Lord, I pray that you will touch their hearts and remind them of your goodness, dear Lord, and that you will be coming soon. There is no time for us to stray away, dear Heavenly Father. Lord, we cannot do anything about the things that we have prayed for this morning. So we trust and we hope, we continually pray, dear Lord, that you will answer and help us accept the answers to these prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alright. Wow, daghan pa gyud kaayo tag mga dungag actually nga mga prayer requests. Exactly. No, Pastor. So padayon kita makapaglaom sa pagbasa sa mga nahabilin nga mga prayer requests. Gikan ni Joy Silvano from gikan ni sa Facebook gihapon. Magpa-pray siya sa iyahang papa nga si Rufing Aranyo. Good health lang gyud mga kapaglaom ang iyang gipangayo og unta pag makabalik pod sa pag-alagad ang iyahang mga kapamilya, no, nakauban sa pamilya. Si Cheryl nga naa sa Isabel Leyte, naa siya second surgery nga paghimuon sa iyahang batiis. So ato na siyang ipaampo mga kapaglaom. Gikan pod ni Delion Cagas, magpaampo pod siya sa iyahang mga kauban sa combat operation, no, sa infantry battalion daw kuno ni siya. Gikan pod sa Sender 2442 magpatabang siya og ampo para sa iyahang anak nga si Trixie nga mamaayo na siya sa iyahang hubak, no. Og magpaampo pod si Sender 7354 ipa-appeal sa pag-ampo ang iyahang bana nga tuman sa iyahang obligasyon diha sa iyahang pamilya. Gikan sa Sender 5242 mga kapaglaom naghangyo kog isip igsuon sa pagtuo nga inyong pag-ampo dako ikatabang duyog kanako og ihangyo kaninyo nga makapangalagad og sakto, no, mao ang iyahang pag-ampo. So ato kining pag-aampuan, Pastor, Sige. please. Okay, let's pray. Our Father God, with bowed heads, we come to you once again. We know, Lord, that we are frail and sickly because of the sin-sick world, but we know you are our God who knows no boundary and who could heal any kind of diseases. Lord, we thank you for your mercies to each one of us. We especially pray for our colleagues, Delion Cagas, because of his colleagues also in protecting our country. We pray also, Lord, for Trixie, who needs your healing power, and also we pray for Brother Sombrana also from Tibiao, Antique, who is also suffering in hospital today. Lord, please be with them, and I hope and I believe and we believe your will be done, not ours. Thank you so much, Lord, for hearing our request. We cannot mention all, but you know each and every one of our word needs, because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Daghan kayong salamat mga kapaglaom sa inyong pakig-uban kanamo dinhi sa Let's Pray Pilipinas, and padayon kita sa pag-ampo Ginoo mga kapaglaom. Now, this has been your kapaglaom Renan from Hope Channel Visayas, reminding everyone and inviting you all to cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Right? So, daghan kayong salamat mga kapaglaom once again, and we hope to see you again tomorrow here on Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.